Ayan, itutuloy ko na yung vlog ko kanina. Binura ko kasi may istorbo na naman nga dumating. Kaya binura ko na lang kasi hindi ako makapag-focus sa aking sinasabi pag may mga distorbong mga dumarating. Yan mga guys, another vlog, another araw na may sikat ng araw na maganda. Sana po ay laging ganyan, walang ulan. Ang panahon natin ay walang malinis ang kalangitan. Yan, walang ulap-ulap, napakalinis mga guys. Oh. Ayan, di ba? Malinis po. Ayan po. Hindi kagaya nung nakaraang araw, ang daming ulap, ang kapal, ang itim. Yan po ang nakita ko sa kalangitan. Yung pala isasabog yung Bulkan Taal sa may Batangas. Naku po, ay sa may Tagaytay. Yung pala isasabog. Kawawa na naman yung mga tao doon. Nagbubuga daw ng putik. Yan nakita ko. So dali-dali akong tinawagan ng anak ko. Kasi medyo malapit sa kanila yan doon eh. Yung Taal na yun eh. Sabi ko, kumusta kayo dyan? Ano, di ba kayo apektado dyan sa mga pagbubuga ng putik dyan ng Taal? Malayo naman daw. Hindi. Sinagot ba naman ako ng anak ko na maganda nga yun mama na sumasabog kasi isang nakakapagpapigil daw yan ng paggalaw ng lupa. Lumalabas yung init ng singaw na mainit na nandun sa karagatan. Sabi niya ganun. Para hindi maglindol na malalakas. Yun ang sinabi. Ganun ba yun? Sabi ko nga ganun. Sabi niya, oo, ganun yun mama. Sumisingaw. Diba sabi niya yung pigsa. Pag hindi nakakalabas ang nana sa loob ng pigsa, grabe parang sumasabog yung ulo natin na sumasakit. Sabi ang ganun. Ganun din daw yan. Kumbaga hindi makalabas-labas yung kanyang ngayon nakaginhawa daw yung Taal kasi sumabog. Yan po, medyo maganda-ganda daw ang nila ngayon, ang medyong pakiramdam doon ng Taal na yan. Kaya lang nakakaawa ang mga tao. Kasi biro mo siguro nagsilikas na naman sila. Hindi ko nakita, ang nakita ko lang sumabog. Ayan mga guys, welcome to my vlog. Good morning everyone. High blood na naman ako, nahirapan ako huminga ngayon mga guys. Hinahabol ako ng hininga ko. Alis na yung asawa ko na pasaway oh. Ayan oh. Medyo tatahimik na ako ngayon. Ayan. Kasi kanina sobra akong high blood kanina. Lahat ng kilos niya inuutos niya sa akin ay parang masama na nga ang pakiramdam ko. Sabi ko sa kanya nahirapan ako huminga. Sabi ko huwag mo masyadong utusan kasi parang iba yung pakiramdam ko. Sabi ko nga ganun sa kanya. Ayan. Ayan. Balisin na siya. Doon na. Diba? Bigla ba naman ako pinapaalis dito sa tindahan yan? Umalis daw ako dito sa tindahan. Tindahan ko ito dito at nagbabantay ako. Walang magbabantay. Nagalit ako. Sumigaw ako. Lakas ng sigaw ko. Nagdamay-damay na sila lahat. Sabi ko, kahapon pa ako na high blood. Hindi lang ngayong umaga. Tas ngayong umaga, iba na naman yung nararamdaman ko para sa kanila. Kahapon talaga high blood din ako. Dahil doon sa mga dumi na nakita ko. Sabi ko nga ganun. Sabi ko, hindi dapat nga pati yun. Yung kanina. Nadamay kanina sa high blood ko. Sabi ko, lahat kayo sa akin. Sabi ko nga ganun. Hindi nyo ako pinapatahimik. Patahimikin nyo ako. Sabi ko nga ganun kasi napapagod na rin ako sa kakaserbisyo sa inyo. Pero pares naman tayo, sabi ko, marunong dumiskarte. Pero dumiskarte kayo ng sarili nyo na wag na nyo ako dinadamay. Sabi ko nga ganun. Ay tapos nagpadagdag pa sa akin itong aso na dumumi dyan sa harapan. Galit na galit ako. Kaya wala naman iba dito naglilinis sa mga kalsada namin kundi ako lang. Di talaga yan tatanggalin hanggat hindi ko lilinisin. Bahala na magkalat yan dyan, apak-apakan. Bahala na, magtitiis sila kasi hindi sila maglilinis. Kahit harapan nila yun, hindi nila lilinisin yan. Ay ako ang magkukusa talaga dyan. Maglinis ka, perwisyo din sa akin yan. Pag dumadaan ako, nandyan pa yung mga sasakyan ko, nakaparada, kaya delikado mapunta pa sa sasakyan. Hanggang sa inisprayan ko na rin tuloy yung sasakyan. Kasi maputik, tas mamaya tatabunan ko yan.
Di ko natabunan yan kahapon kasi ginamit namin, mainit pa ang singaw. Kaya mamaya ko patatabunan yan. Kaya okay, welcome to my vlog. Ingat po tayo mga guys, sa lahat ng mga follower ko. Maraming salamat sa inyo. Sa suporta kay Nanay Linda. Pasensya na kayo kay Nanay Linda kasi lagi high blood. Kasi kayo man ang lumagay sa kalagayan ko, siguro hindi lang ito ang mararanasan nyo. Mararamdaman na init ng ulo. Talagang umiinit talaga ulo ko sa kanila kasi pati pagkain ko, napapabayaan ko na eh. Pati pag-iinom ko ng gamot, nakakalimutan ko na eh kung paano ko iinumin yung gamot ko. Nakainom na ba ako? Hindi eh. Dahil sa pag-iintindi ko sa kanila, ang tatanda na nila, iniintindi ko pa. Sabi ko nga ganun, dapat hindi ganun. Kaya pinagalitan ko na naman yung anak ko dito kanina. Sabi ko Sabi ko nga ganun. Alam mo, hirap talaga ako, nahirapan ako panghinga sa. Sabi ko, wag naman sana akong ganituhin, sabi ko. Gusto ko pa mabuhay ng matagal. Kasama ko ang aking mga pamilya at mga apo ko. Yan lang po yung aking kahilingan sa Panginoon at wag sana madaliin yung buhay ko na mawala ako. Kasi siyempre ako okay lang kasi wala na akong pakiramdam nun. Wala na ako eh. Wala na akong buhay eh. Yung mangyayari lang yung sa akin mga mahal sa buhay. Yan po yung aking iniisip ngayon pa lang. Pero hindi ako pahihintulutan ng Panginoon na mapunta sa hindi maganda kasi babait naman akong tao. Hindi naman ako gumagawa ng hindi maganda, yung nakakaperwisyo. Ako naman naghahanap buhay para mamuhay ng maayos na makaraos at marami naman ako anak na nagsisiporta sa akin. Ayan, kaya andyan sila nakasiporta. Kaya yan ang sinasabi ko. Ang buhay ay wither lang. Yan ang sinasabi. May kasabihan ganun, di ba? Kailangan maging matatag tayo. Maging mangarap pa din tayo kahit ganito lang tayo. Ayan. Kasi hindi natin alam ang buhay kahit malakas ka ngayon. Tapos may nangyayari sa'yo, ganyan. Minsan nabibigla din, di ba? Nakakabigla din. Kaya ako bumabati ng condolence dun sa namayapa na napakagandang bata. Biro mo 19 lang. Na hinayang ako sa kanya. Sa lahat naman ng mga baser, wag naman kayo mambabas. Kasi kagaya noon, hindi niya nakayanan yung mga comment nyo. Wag kayo mambabas kasi mapangit yun. Kasi nakaligtas nga kayo dito sa lupa pagdating sa langit. Hindi naman kayo makakaligtas. Yun lang yung aking comment dyan sa inyo mga baser. Okay lang sa akin kahit ibas ako nyo, wala namang problema kasi matanda naman ako. Kumbaga maliit lang naman ako na tao, pero yung nakakapanghinayang yung ganun na mga sikat na na pinapakinabangan ng ating bansa kahit papano. 'Di ba? Sayang talaga. Kaya ako umiiyak din diyan sa anak ni Kuya Kim. Akala ko kung sino yung Kim, yung tiningnan ko, nako, ito pala yung sikat sa television. Sabi ko nga ganun, naman to. Sabi ko nga batang-bata. Tapos mawawala ng ganun-ganun lang. Dahil lang sa mga ganun-ganun. May depress kasi siya. Mayroon din ako anak na ganun, depression. Kaya lang hindi namin siya inaano. Kumbaga hindi ko siya kinakalimutan ng pagkain, lahat. Kung ano yung di bali na ako di makakain, basta siya makakain lang. Yan lang po. Kasi sabi ko, ganun pala yung depress. Sabi ko ganun. Huwag kayong magko-comment kasi hindi lahat ng taong nakakabasa at nakakarinig sa comment nyo na malakas ang kanyang minsan bumibigay din. Yan ang sanhi, di ba? Kaya ako nagsasalita dito sa lahat ng mga baser. Panoorin na lang nyo yung content niya, wag na nyo ibas. Kasi iyon ang niya eh. Iyon ang yung content. Hindi naman siguro kayo apektado. Sabi ko, bakit kayo ang apektado? Hindi yun nagko-content, di ba? Kaya okay, maraming salamat sa lahat. Magandang umaga muli. Ingat ang lahat mga guys. Ingat po tayo. Thank you so much.